Hello YouTube, Boss Moki here at welcome sa Team Green Minded Channel. So ito, meron tayong kasama ngayon. Hindi ko alam, podcast ba ito? Meron tayong pag-uusapan. Siyempre, isa sa mga Green Minded. Si Ganador, Mr. D. Ganador, musikero. Ayan, kung yung mga gustong matutong mag-gitara sa music, ayan, visit kayo sa channel niya. Mr. D. Ganador, musikero. Andiyan siya sa baba. Ayan. Magaling sa music yan. So ito, meron tayong pag-uusapan. Bati ka muna. Ayan, shoutout nga pala sa mga nandiyan sa baba. Ayan, sa mga solid green-minded team dyan. Sir Gemais, shoutout sa inyo. At salamat Boss Moki sa pag-guest sa akin. Yun. Kahit di ako mukhang guest. Sige. So ito, meron tayong pag-uusapan dito. Ito ay nagte-trending ngayon eh. Madalas itong nakikita ko sa Facebook wall ko, sa YouTube. Pero hindi ko naman pinapansin eh kasi nung nakita ko yung dahilan, napakaliit lang naman kakong issue is bakit biglang lumaki. So ito, nasa live natin ngayon, andito na rin lang, pag-usapan na natin. So ito, video yata ito ni The Showbiz Caster. Naku, hindi yata makaka-copyright. Pause na lang natin. The Showbiz Caster at may title ito na Viral Transgender. Pinatayo ng 2 hours ang waiter dahil tinawag siyang hair. Patay. Ito, play natin. Yung sir, karapat-dapat bang ipahiya o pagalitan ng isang simpleng trabahante? Viral ngayon sa social media ang isang member ng LGBTQIA+ dahil sa umano'y pagpapatayo nito sa isang waiter ng 2 oras. Isang nagngangalang John Calderon ang nagbahagi ng buong pangyayari sa pamamagitan ng isang Facebook post. Nangyari Ulis Ayala. Ito sa Olies Ayala Center, Cebu. Ayon sa nasabing post, Cebu. alas 6 ng hapon noong July 21, 2024, nang mapansin niya ang isang waiter na nakatayo habang kausap ang isang customer na kinilala bilang si Jude Bacalso. Kasama ni Calderon noon ang kanyang ina at sila'y nagtataka dahil halos 2 oras na nakatayo ang isang waiter. Nilapitan nila ito at magalang na tinanong ang customer na si Bacalso kung anong nangyari. Sinagot naman sila nito ng katagang, "Go ask him what happened." Matapos tanungin ang waiter, nalaman nila na ang punot dulo ng lahat ay ang pagtawag nito ng sir sa isang transgender na customer. Kinumpirma naman ng waiter na ang dahilan lamang kaya siya nakatayo ng ilang oras dahil lamang sa tinawag siyang sir. Matapos tanungin, dinala ni Calderon ang waiter sa staff room at doon ito napaluha at dumanas ng panic attack. May ibang staff. So, nangyari pala, merong parang nagligtas na parang merong isang concerned citizen na tinanong kasi parang nakakahalata na siya bakit ang tagal nakatayo. Parang ganun ba? Parang ganun ba nangyari? Oo, parang ganun. Na kasi, merong sumita. Meron ng sumita. Oo, may sumita na. Ngayon, tinanong nito. So ito, disclaimer tayo. Teka brother. Sige. Disclaimer muna tayo. Hindi natin pag-uusapan dito yung LGBT or yung kasarian. Ang pag-uusapan natin dito, yung ginawa. Tama ba yun? Anong palagay nyo doon? May katarungan ba doon sa ginawa niya? Yun lang tayo ha, wala tayo doon sa LGBT. Dilinawin po namin, yun lang ginawa. Okay, game. Okay. Ito ang opinion ko dyan, niligtas na siya nung Calderon. Tapos, ang bala kaya tanong Calderon, tatanungin yung si Jude Bacalso. Ngayon, itong Bacalso, parang may attitude na doon sa sagot niya eh. Oh. Diba? Just ask him. Doon pa lang nakita ko may attitude itong isang ako. Kaya ayun, dire-diretso na sa staff room yung si Calderon kasama yung waiter. Doon na nga daw nag-iiyak yung waiter. Napanood ko yan kaninang maga lang eh. Kaya lang ibang content creator ang na tisod ko. Si TPC. Sige, tuloy natin. Ako, masasabi ko lang naman doon is, sa akin naman kasi, it's no big deal eh. Sinabi lang na sir. Walang kaso yun kasi sign of respect yun
Kasi yung mga yan, train yan eh. Train yan magsalita ng sir, ma'am. Hindi mo nga maririnig na tumawag ng kuya, ate yan eh. Kasi nga, training nila yan na sign of respect sa customer is sir, ma'am. Di ba? Kahit sa mga bus ganyan din. Sige, let's say sabihin natin nagkamali siya sa pagkilala ng gender mo. Nandun na tayo eh. Pero ganun ba kalaki yun? Ganun ba yung ka-importante? Ewan ko, sa kanya siguro importante. Pero ganun ba yun ka-big deal? Yung ba sinasabi ko, ka-big deal para palakihin ito ng ganun na lang na kailangan mo pa siyang patayuin dyan ng 2 oras. Yan ang nakalagay dyan kailangan mo siyang patayuin ng 2 oras para lang lecturean mo. Unang-una, sino ka? Anong connection mo sa restaurant na yan para mag-discipline ka at mag-lecture sa mga crew dyan? Di ba? Pangalawa, isa pa yun. may manager yan, may supervisor yan. Kung hindi ka satisfied sa sorry nila, kasi yung mga yan, train yan eh. Train na mag-sorry yan kahit maliit na bagay lang yan na pagkakamali nila. Sorry ma'am, sorry sir. Yan ang maririnig mo sa kanila. Andyan, kung hindi ka satisfied doon, andyan yung manager, andyan yung supervisor, andyan yung officer in charge. Yun ang kausapin mo at sila nang bahala doon sa service crew na yun. Hindi yung ikaw yung parang inilagay yung sariling batas sa kamay mo. Sa akin, hindi ko nakikita yun medyo tagilid siya doon. Tama. Bakit niya ginawa yun? Wala naman siya karapatan eh. Tsaka isa pa, ang LGBTQ, member yan, di ba? Ang humahanap sila ng equal na karapatan. Ito bang ginawa niya? Ano to? Tingin mo equal na karapatan pa rin yan? Hindi na boss, ano yan? Tingin mo ba equal na karapatan yan? Nakakakuan din yan nakakainis din yan kaya. Ako ganyan naku, aalisan ko yan. Halimbawa, alam mo ako take note ako take note. Madalas ako na pagkakamalan. Pag bumibili ako, pag pumupunta ako sa ibang lugar. Tay, ano po sa inyo? Tay, ano pong bibili nyo? Alam mo, sinasagot ko lang. Sabi ko, kunin ko sana yung number mo kasi wala pa ako asawa, binata pa ako. O di na, alam ko yung message ko na yon, nakuha na niya yung mensahe ko. Di ba? Hindi ako nagalit, pero ginawa ko, kunin ko sana yung number mo kasi wala pa ako asawa, wala pa ako anak eh. Message ko yun sa kanya. So, sumunod na nangyari, ang ginawa na lang niya, kuya. So, ganun lang kasimple. Di ba? Di ba? Totoo. Kasi hindi natin mapiplease yung mga tao na kasi hindi ka naman kilala niyan eh. Di ba? Hindi ka naman kilala niyan eh. Yan ang isa pang so, ang pinaka-right way na itawag sa inyan, sir or ma'am. Di ba? Eh, siyempre, medyo nalito rin siguro yung service crew. Hindi niya alam kung ano itatawag niya. Doon siya sa safe place, sa safe na salita na sir. Kaso, na-open yata. Naapakan yung ego. Ayun, yun lang. Isa pa, mukha kasi naman sir talaga eh. Mukhang sir naman talaga kasi. Di ba? Oo, ikaw, ano pa masasabi mo? Yan eh, mukha talaga siyang sir eh. Di ba? Ngayon, ganyan itsura mo, magpapatawag ka ng ma'am o tatawagin kang ma'am. Halimbawa, bros ko ang lalaki. Tapos bigla kang tinawag ng waiter na ma'am. Yun, yun, may karapatang medyo magalit yun. Pero, sa kaso niyan, si Sir Jude, hindi siya talaga mukhang ma'am eh. Mukha siyang sir talaga eh. Kahit ako, una ko makita yan, mapagkaanan. Magiging tawag ko dyan talaga is sir. Kasi, ang first judgment ko dyan, lalaki talaga eh. Appearance eh. Diba? Oo. Kung ano yung appearance mo, yun yung itatawag sa'yo. Kung mukha ka lalaki, alam mo, mas maganda pa kung sinabi na lang nito na
Hoy kuya, ang ganda-ganda ko. Parang ganun lang. Di Oo. ba? Tapos, hindi magsosorry yan. Ay, Eh, sorry po ma'am. Ganun lang. mabuti Bakit sana kung pareho yung masyado siyang ano eh, magka-engagement siya. masyado siyang nag-feeling entitled na halika rito. Parang ganito yan, halika nga rito, halika. Lumuhod ka nga sa harapan ko, Oo. isang oras ka dyan. Sino ka para gawin yan? Di ba? Anong Isa karapatan mo pa, doon sa hindi siya para mag-lecture doon restaurant sa owner, service crew? Hindi ka naman Hindi siya owner owner ng niyan, resto, hindi ka naman customer Customer lang ka yan. lang din dyan eh. Anong karapatan mo magpatayo ng service crew ng ganong katagal? Humahanap ka ng gender equality? Yung ginawa mo Tama. ba? Equal ba yan? Hindi. Saka ito Tinapakan mo na yung para kay karapatan Sir niya? Oo. Para kay Sir Jude, hindi mo pinapasweldo yan para patayuin mo ng 2 oras. Yun yung ano mo dyan. Hindi mo yan pinapasweldo para patayuin ng 2 oras. Anong Okay? pangalan Customer ka lang. anong pangalan ng company? Yuli ba? Lulis yata. Sa Ayala. Sa Cebu. Yuli. Street of Asia, Ayala Center, Cebu. Buti sana kung may share siya dyan sa restaurant. Customer lang ata siya dyan. Oh, ba't dalawa statement? May statement pa. Dalawa Tingnan nga ah. natin. Dalawa eh. Sige, Teka. basahin. Hindi ko Ano ba mabasa nauna dito? Ha? Teka. Ito. Yan. Malino ba? Hindi ko nga mabasa eh. Yan. Sige, ikaw, do the honors, Boss Moki. Channel mo naman to. Official statement. Ito yung official statement ng Ulis Street of Asia, Cebu, sa Ayala. We are deeply concerned by the incident that happened this past Sunday. We have sat down with the server involved and the rest of our team to console and brief them following the altercation. Rest assured that we are educating our people and placing their welfare of utmost priority. Ano daw? Wait lang. Inamin naman kasi, ba't English eh? Nasa Pilipinas tayo, wala naman tayo sa US eh. Likewise, we express our apologies to our guests. Nag-apology sila. Your concerns are well noted and will help us move forward toward a better customer experience. Ulis Street of Asia respects and celebrates people from all walks of life, including our LGBTQIA+ community. Discrimination has no place in our restaurant. Thank you and Godspeed. So dito, sinasabi nung statement nila na parang binigyan na nila na action yung yun ang nangyari at parang nilecturean na nila yung server na involved. So tingnan naman natin itong pangalawa. Kaya lang, sa una, may sasabihin lang ako. Sige. Unang-una, dun sa owner ng restaurant na yan, bakit mo kailangan mag-apologize? Hindi naman kayo yung mali. Hindi, Lang naman, parang nag-pay-respect lang. Parang ganito yung kasi nangyari dyan eh. Kumbaga parang halimbawa sa isang batalyon na sundalo, nagkamali yung bata niyan eh. So ang magiging epekto nun, buong Armed Forces of the Philippines. So ang magbibigay talaga ng pahayag doon is yung buong Armed Forces of the Philippines, yung AFP. So isang sundalo lang yung nagka-aberya. Ang magsosorry talaga doon. Yung buong Armed Forces of the Philippines. Oo. Ang problema nga, boss, wala namang maling ginawa yung server nila eh. Nag-pay respect pa nga eh. Tumawag ng sir eh. Bakit sila mag-apologize? Pangalawa, 2 punto to eh. 2 punto yung nakita ko eh. Pangalawang punto,
bakit parang mas kinakampihan niya yung customer? Yun ang tingin ko yun ang aking point of view. Parang mas kinakampihan Tingnan nitong natin. restaurant yung the longest na customer. Siguro Natin sa sinabi na lang pangalawa. nila yon para ano, sa akin parang hindi naman kampi yun. Parang sinabi na lang nila yon para siyempre maging at ease yung ano, yung ano, pangalan Kumbaga, nun ba? Si yung si Sherman, Bakal. Sherbam. si Sherbam. Si Jude. Ito, Jude ito yung Bacalso. second, ito may pangalawa pa. Sige. The management of Ulis Street of Asia stands by our employee involved in the incident. Parang contradicting ito sa una. He along with his teammates have our support. Siguro ano to? Siguro nung inilabas yung unang statement nila, binombard ng netizen. Kaya siguro napilitan silang mag-release uli ng second ano nila. Parang ang dating ng una nilang statement, kumakampi sila doon sa customer. Which is, yun yung may mali na nagpatayo ng 2 oras doon sa kanilang empleyado. Siguro Diba? panay bomba ang ginawa ng netizen. Siguro napilitan uli sila magbigay ng ano, second statement kasi binomba sila ng netizen. Mahirap talaga kalaban pag netizen ang pag netizen talaga kalaban mo, mahirap yan. Huyog Ewan yan. ko lang kung di talaga judgment na itong restaurant owner na to eh. Ang bihirang patay. We aim to provide a safe, respectful environment for both our guests and our people. We are taking steps to better handle this situation moving forward. So, malinaw dito na after nung unang statement nila, parang bumawi sila eh. Parang bumawi. Ewan ko ba, parang sa feeling ko lang. Binomba sila ng netizen eh. Binomba sila ng netizen. So ngayon, ang stand nila is nasa employee na, di ba? Nasa ano na nila. Nung una pa lang, tinindigan na nila yung employee nila. Di sana hindi na sila binomba ng netizen. Kasi malinaw naman sa ano sa eksena na yung may mali yung Jude eh. Ganito lang naman yan eh. Ako humawak din naman ako ng mga tao. Ganito lang din naman na natutunan ko dyan eh, sa opisina. Yung mga nahawakan ko sa logistics. Halimbawa, merong nag-complain doon sa tao ko. Siyempre ako, ang gagawin ko noon, kakausapin ko na yung tao ko. Hoy, huwag kang sasagot Kunwari, pagagalitan kita. Nangyayari to. Pagagalitan kita. Pero huwag kang sasagot. Para lang, mapilatisin natin yung customer. O yung nagre-reklamo sa'yo. Para lang makita niya na pinapagalitan kita. Pero after noon, doon ka lang sa likod. Huwag ka nang kumibo pa. So, ang gagawin ko ngayon, pagagalitan ko siya doon sa harap ng ano. Parang ganun lang. Siyempre, hindi naman restaurant yun. Kumbaga, parang gusto ko lang maging panatag yung nagagalit. Parang ganun. Pero after noon, diyan ka na lang ulit. Ganun lang naman. Kumbaga sa akin is, pag trabaho. Walang personal. Tama. Ganun lang naman kasimple yun eh. Bakit kailangan mo pang ano? Sino yun? Yung nakamaskara. Kahapon. Bakit? Ano sabi niya? Ganyan din statement. Baka humawak din siya ng tao. Kasi, diskarte kasi yan eh. Diskarte ng talagang mga supervisor, manager. Diskarte talaga yan. Totoo yun. Diskarte talaga yan. Maraming diskarte yan eh. Iba-ibang paraan pa yan eh. So, depende na lang kung paano mo i-handle yun. Yung iba kasi train sa ganyan eh. Yung iba tinuturuan lang, yung iba nate-train. So, kung akala nyo nangyayari talaga yun, may nangyayari talagang gano'n. Akala mo galit na galit yung ano. Hindi mag-iiwasan niya. Diba? Gano'n lang naman, diskarte. Bakit kailangan pa ano pa? Oo. Ang kailangan mo lang namang gawin dyan,
mapil nung customer na at least kinakampihan siya or pinaringgan siya. Parang ganun. Pinaringgan siya. Tama. At least pareho niyang hinihilot, ha? Oo, Pero yun, malipas ganun. talaga. Pero kasi ako feeling ko lang kaya naglabas ng pangalawang Apply statement mo yan. na Nabomba yan eh. Nabomba ng netizen yun eh. Oh, So, ako feeling ko sablay ganun eh. ulo. Nabomba yan eh. Sige, tuloy natin da. Yeah, play. Staff pa ng establishmento ang nakialam at humingi ng dispensa kay Bacalso, ngunit hindi ito nagpatinag. Ayon pa kay Calderon, marami umanong tinanong ang nasabing customer para sa waiter na hindi nito masagot. Tila ang mga tanong ay may kinalaman umano sa maling pagtawag sa kasarian. Saan pa umano ng customer? Well, you will be standing there until you can answer my question. Humingi naman ng sorry ang nasabing waiter, maging ang mga kasamahan nito na taon na Attitude. Ano yun? Attitude, tangina men. Dahil Ano lang stock hindi yun, masagot. Tsaka ano ba yan? Exam ba yan? Restaurant yan. Bakit mo tatanungin ng para kang papa-exam? Panuntok pa. Di ba? Parang ano yun? My goodness, attitude mo ayusin mo. Ano yan? Exam? Nagtatrabaho yung tao, inistorbo mo ng 2 oras para lang dahil lang hindi makasagot. Kaya nga Ano yan? Exam? Restaurant yan. Ay, imbis nako. na maging Ewan ko. productive yung tao, inaksaya yung oras. Anak ng kamote, ano. Alam mo, nagigigil na ako naman Ano ba, nawala na ang boss? manager Parehas ng tayo. nasabing establishmento at tila nabanaag na ang pagkalungkot sa mga mata ng mga empleyado dahil sa naturang pangyayari. Hindi na napigilan ni Calderon na maglabas ng saloobin sa ginawa ni Bacalso. Ayon sa kanya, wala itong karapatan na tratuhin ang sinuman ng ganoon. Mahirap man o mayaman ay may karapatan bilang tao. Tama. Tama. Very Tama. good. Sino ka para mag-disiplina ng ganun? Isa ka lang customer sa restaurant na yan. Wala kang karapatan na disiplinahin yung mga crew dyan dahil hindi ka naman part ng restaurant. Wala ka. Ngayon yung kasabihan na the customer is always right. Napatunayan Hello. na hindi applicable sa lahat ng oras yun. Ma'am Sel, magandang gabi. Salamat po. Ano naman ni Calderon na siya mismo. Alin? Yung kasabihan na customer is always right. Hindi sa lahat ng pagkakataon applicable yun, ha? Hindi sa lahat na applicable. Hindi sa lahat ng pagkakataon applicable yung kasabihan na customer is always right. Oo naman. Ano lang naman kasi yun alam ko ginawa lang naman yun para maging para moto do sa mga restaurant, yung mga restaurant owner. Tindahan, Pero hindi naman totally lagi nag-a-apply yun. Depende sa mga case-to-case basis yun. Grabe yan. Customer is always right. Batukan ka ng customer is always right. Patiring ka ng customer is always right pa rin. Sige nga. Kaya nga. Hanapin ko nga yung original na gumawa ng kasabihan na yan. Makakutusan lang. Sige, play. Ay parte ng LGBTQIA+, pero sa ginawa umano ni Bacalso ay hindi katanggap-tanggap at sisiguraduhin ko. Hindi lahat, mas maraming nagagalit sa kanya ngayon na LGBTQ+. 90%. Bakit? Hindi katanggap-tanggap talaga yung ginawa niya. Tama. Alam ko, ang nanita sa kanya is LGBT rin. Oo, LGBT Tama ba ako? Si Calderon. Yung nanita sa kanya, LGBT rin. So, ibig sabihin, sablay talaga. Sablay yung ginawa niya na yun. So, mismong yung community na kinabibilangan niya, alam ko maraming galit sa kanya. Pakiramdam ko lang doon sa ginawa niya na yan. At meron pa ako nakitang post niyan na parang
bago nyo ako i-bash, tingnan nyo muna ang achievements ko. Sandali, hindi naman achievements ang pinag-uusapan. Pakialam Yung namin ginawa sa mo. achievements mo, ulol. Di ba? Hindi naman Pakialam ko achievements yung dyan. pinag-uusapan. Sa'yo na yan. Wala kaming pakialam kung ano ka, kung sino ka. Yung ginawa mo lang ang binabash namin, hindi yung achievements mo. Kailangan, ganito yan di ba? Parang sa ghost hunting lang din yan Kaya nga, Bibirahin namin ni Sir Bungo yung page. Ang ibabato sa amin, at least nakakatulong. At least may natutulungan kami. Hindi naman yun ang pinag-uusapan Ang pinag-uusapan, yung video, fake. Kaya nga, Diba? Ganun dito lang naman yun sa case na to, yung action ang mali, hindi yung Diba? achievements. Hindi naman achievements Walang Ang pinag-uusapang bira. achievements. Susugurin ko yung Jude na yan mamaya sa social media. Diba? Nakakaano lang kasi bakit mo kailangang i-post yung achievements mo? Wala naman nagtatanong. Ang issue dito, yung ginawa Yung mong ginawa. pagpapatayo. Hindi yung achievements mo. Hindi yung achievements. Pakialam namin dyan. Ang inumin naman, naglolokohan na lang tayo Ganyan ang ng mga minsan yung ibang Pinoy di ba? Pagka dadali na lang sa at least may natutulungan, at least may napapasaya kami. Hindi naman yun yung pinag-uusapan Hindi ko naman sinabi wala kayo natutulungan. Ang issue dito, yung video nyo, fake, di ba? Ganun lang Kakahiya para sa buong LGBT community na ang tanging advokasya ay ang pantay na karapatan. Binasag naman ni Bacalso ang... Ito ba siya? Siya ba yan? Oo, yan. So, alam ko may nakita pa akong post. Ewan ko kung totoo yan May nakita pa akong post sa kanya na ang ganda-ganda ko, tatawagin ako sir. Tangin namin saan banda? Ayoko magsalita. Baka tama na, ganador. Baka mabas tayo. Wag tayo doon sa sa physical appearance, wag tayo doon sa LGBT community na tatamaan sila. Dito tayo sa ginawa lang. Wag na nating anuhin yun. Sige, play mo na. Ang kanyang katahimikan sa hiwalay na Facebook post gamit ang kanyang sariling account. Pag-amin pa ni Bacalso, totoo manong pinatayo niya ang waiter ng halos 2 oras dahil lamang sa pagtawag sa kanya ng sir. Gayunpaman, hindi umano siya nagdemand na tumayo ang waiter. Nangyari lamang umano ito dahil naghihintay sila na ma-resolve ang issue kasama ang mga may-ari ng restaurant. Ayon pa sa kanya, maging ang kanyang mga students at pamangkin ay tinatawag siyang sir at uncle. Kaya naman binaliwalaan niya sa kanya ang matawag sa maling kasarian dahil sanay na siya rito. Kung may pangyayari raw na magkaroon ng pagkakamali, ginawa niya itong pagkakataon upang ma-educate ang lahat. Kasunod nito, naglabas naman ng pahayag ang Olis Street of Asia. Humingi ito ng paumanhin sa kanilang mga guest na nakasaksi sa pangyayari. Sinisiguro umano nila ang kapakanan na mabigyan ng tamang kaalaman ang kanilang mga empleyado para sa kabutihan. Anong pangalan niya? Tingnan nga natin kung may pahayag siya. Yung alin? Yung waiter? Hindi, yung isa. Si ano Bacalso. Pangalan? Jose? Jude Bacalso. Jude. Jude Bacalso. Grabe, sigang-siga yun. Ito ba? News 5 naman lumalabas. Parang nagbura ng Magdidelete talaga ng account yan. Pambihira Ito. Nakuha niya na yan Editor pala siya. 15k followers Sana all. Kaya pala nagyayabang Ito. Sige nga. Earlier today, I sat down to quietly settle the matter with the restaurant management, one crew and store supervisor who were present last night. The waiter I had a disagreement with was not present. After each one of us aired our side, I am happy to share that we have agreed to pursue together more inclusive practices in the restaurant. I also realize in the impassioned pursuit of my advocacy, I could have done with a little measure of kindness, sadly. Ano daw? Quiet measure of kindness?
Ang bihira namang English kasi. Managalog. Anong managalog kasi? English pa kasi eh. Ayaw. Kunyo naman eh. Managalog na lang kasi. Ang bihira. I made a personal apology to the group present and requested if I may do so for the concerned waiter. I am also aware of making it very public we dispose as it has become quite public for father. Father? Ano ba? Bladder o post? I also want to underscore that the management always had the back of their personnel with constant communication with me on behalf of their employees, who are all treated as a family. As I know personally from their history, to quote the supervisor, they served me as best they could, even it was most difficult for them to do so. I would like also to reiterate that I did not demand the waiter stand the whole length of time as I was explaining my side of the gender sensitivity issue. Ito nga tayo eh. Hindi naman yan ang proper ano eh. Bakit? Saka sino ka para Mali talaga. Yun na nga eh. Sino ka para mag-lecture sa isang taong nagtatrabaho na kung mo hindi masagot yung tanong mo, is patatayuin mo na lang doon. Anong karapatan mo? Parang Naghahanap mga ka teacher lang ng- natin ng 90s lah. Naghahanap ka ng gender equality ng karapatan nyo. Pero yung ginawa mo ba? Kaya lang, yung karapatan ng iba, niyuyurakan Hindi mo mo. nayurakan mo na yung karapatan ng iba. Pinahiya mo yan eh. Kaya nga. So, asa ng ano doon? Asa ng equality doon na hinasabi mo? Ay, Diyos, umiinit bato ko, Boss Moki. Sino ba naglapag niyang topic na yan? Ewan ko ba sa inyo? Napanood ko na kaninang maga kay TPC yan. Uminit na bato ko kaninang maga dyan. Parehas lang ba kami? Parehas lang kami ng pananaw. Masyadong ano eh. Ewan. Ang bira. Ako bahala kayo kung gusto nyo kumontra doon sa sinabi ko. Maiintindihan ko naman kayo kasi kanya-kanya naman tayo ng opinion eh. Pero para sa akin, natapakan na yung karapatan ng ano, nung server Para or sa yung akin, mali waiter. yung ginawa ng Jude. Mali talaga. Mali yun. Sa akin mali talaga Mali yun. eh. In the first place eh. Kumbaga, halatang halata eh. Ihan My goodness. At saka ano eh, ako nakikita ko dito natapakan yung ego niya. Oh, ego yun. Parang, Or yung pride. hello. Robotica. Ano yan? Bumitaw yung internet ko yata. Sa akin. Low. Okay pa, boss. Okay pa. Bumibitaw yung internet ko. Ano ba? Sige, play mo yung Salita ka muna. Iihilang ako. ng karamihan. Nare-respeto naman ng pamunuan ng restaurant ang lahat ng uri ng tao, kabilang na ang LGBT community. Sa kabilang banda naman, nanindigan din sila na sila'y nananatiling nakasuporta sa kanilang mga empleyado. Layunin umano nila na magkaroon ng ligtas at marespetong kapaligiran para sa kanilang mga empleyado at customer. Hanggang ngayon, makikita pa rin sa post si Jude sa kanyang social media na ayaw pa rin niyang mag-public apology at pilit na pinaglaban na siya ay hindi, sir. Ayun, no? Mapakindi itong tao ito. May Mapakindi share, itong tao. may share bang ganito kaganda? Ayun, no? May share bang ganito kaganda? Nowadays, common sense is not common among people who earn minimum wage. Common sense. Ikaw na ang nagsabi ng common sense. Common sense ba yun? Ikaw nga, pagganahin mo yung common sense mo. Sino ka para magparusa ng ganun? Common sense. Common sense. Sino ka para magparusa ng ganun? Sino ka para magpatayo at abalahin mo? Abalahin mo yung nagtatrabaho ng 2 oras. Sige, Imbis sinabi na mo na rin yung common yung sense tao, ng 2 oras, naaksaya. Sayang yung yung pagkakataon ng tao na maging productive, inabala mo. Ang bihirang patis.
Ko, sakit ng bato ko. Ng mga comments sa baba. Ano, Boss. sa akin feeling ko feeling entitled to eh. Saka ma-pride ng Masyado tao siyang na. feeling entitled. Hanggang ngayon, di pa nagpa-public apology. Aba, matindi. Oh, ito. Loko rin to eh. Oh. Guys, wag niyo i-bash si Sir. Ay, si Ma'am pala. Loko. Yung may-ari ng channel, oh. Guys, wag niyo i-bash si Sir. Ay, Ma'am pala. May-ari ng Ito, channel comment, na gano'n. Oo, yun oh, may-ari ng channel, oh. Kung ako yung waiter, lalayasan ko yan. Binabayaran ka Tama. para sa serbisyong binibigay mo sa pagiging waiter, Tama. hindi para ipahiya na wala ka naman talagang kasalanan. Salute kay Tama. Kuya Waiter na nag-act na professional. 'Di ba? Sa nangyari na 'yon, sino ang nagmukhang professional at hindi professional? Yung waiter pa Kine-claim mo nag-ano eh. Kine-claim mo na meron kang may marami kang achievement, Achievement, professional ka. Sa nangyari na 'yon, sino ngayon ang nagmukhang hindi professional? Di ba? Nag-boomerang sa kanya ginawa niya. Di ba? Sakit yun. Tama naman ba? Oo. Sakit yun. Nag-boomerang sa kanya. This is insane. This is not how you correct a mistake if you call it a mistake. In fact, you look down on waiter, abusive customer. Sabi ni Tama. Kisong Perez. Bobombahin talaga yan. Ewan ko dito. Kung ako dito, nagsara na ako ng page eh. At ang matindi, hindi pa nagpa-public apology yung isa. Si Bacalso. Paano ka igagalang ang mga ganitong uri ng tao kung hindi nila kaya igalang ang kanilang sarili? Tama. Ambisyosang bading, feeling entitled. O, di ba? Yung sinasabi ko, feeling entitled na siya. I'm bading also. But you can call me ma'am or sir. It's not a big deal. Ito yung sinasabi ko kanina pa eh. Anong deal? Anong big deal do sa sir? Tawagin kang ma'am, mapagkamalang kang kuya, mapagkamalang kang tatay. Anong big deal doon? Wala naman eh. Wala akong nakikitang masama doon. Sign of respect yun eh. May isang insidente, tinawag ako ng gwardiya na tatay, di ako nag-imik eh. Ako madalas. Pero minsan dinadaan ko na lang sa biro. Kasi hindi naman big deal yun. Pwede mo siya i-correct na, uy, wag naman ganun. Pinambumukha mo naman ako matandang-matanda eh. Bibi Mark sa Baliwag, 2019, ganun, tinawag akong tatay ng gwardiya. Nginitian ko na lang eh. Sa akin medyo kasiraan nito. Sa aking palagay, sa aking opinion, medyo kasiraan nito sa dapat i-take action nila ito. Ewan ko kung paano nila i-handle ito. Pero para sa akin, malaking kasiraan ito sa LGBT community. Ayo. Sa malamang sa alamang. Kasi naghahangad sila ng gender equality eh. Tapos isang member nila ganito. Diba? Isang member nila talongges, ay patay tayo dyan. Yun lang. Kahit saan talaga, no? Kahit saang society talaga, may tulonggis at may tulonggis ka masasalubong. Sabi ni Kudeng, ako nga hindi nagalit nung tinawag ako gwapo. Hindi na big deal sa akin yan. Bira naman. Buti ka pa natatawag na gwapo. Ako hindi ko naranasan yun. Kahit nung bata pa ako. Sana all. Oo. Kahit nung bata pa ako, hindi ko naranasan tinawag ako. Bibi Mark ng Baliwag eh. Wala naman. No big deal naman yun. Kaya nga eh. Tawag ako tatay, 28 pa lang ako nun. Hindi kasi, minsan kasi sa physical appearance natin yun eh. Hindi naman natin masisisi yung mga ganun eh. Kasi nga, minsan tayo kasi sa physical appearance tayo tumitingin. So, doon tayo nagbabase eh.
halimbawa, yung isang tao, may nakita tayo na First impression, medyo kumbaga, maputi na yung buhok. Eh di, ang tatawagin mo sa kanya is, uy, tay. Oo. Not a big First deal. impression talaga eh. Oo, Yun ganun ang talaga tawag eh. na first impression. So, hindi ko makuha yung logic na Wala bakit ka tayong magagawa magagalit. sa bagay na yun. Di ba, bakit ka Pagka magagalit? first impression na ganyan, wala tayong palag dyan. Ewan ko, ba't yan pumalag? Ako nga, tinawag na tik-tik, tinawanan ko lang Sino yan? si Ashley. Diba? Bisa kasi hindi naman natin masisisi yun eh. Kasi nga sa physical appearance natin. Di ba? Oo. So, kung ikaw yung nakakaintindi, di itama mo na lang na, uy, Brad, parang magkaedad lang tayo, pero mukha lang akong 50. Pero bata pa ako. Parang ganun lang naman eh. Di ba? Ganun lang yun. Hindi mo naman kailangan palakihin yun. Kahit ilang salita Hindi mo lang pa. eh, no? Oo. Ewan ko, hindi ko makita yung logic nung ginawa niya eh. Wala. Gusto lang niyang mabash. O, ayan. Nababash na siya. Para ba sa inyo, sa mga miyembro ng LGBT community dyan, big deal ba talaga sa inyo kung tatawagin kayong sir gaya ni Jude Bacalso? Ano sa tingin ninyo? Karapat-dapat bang ipahiya o pagalitan ng isang simpleng trabahante? I-comment ang inyong reaction sa baba at pag-uusapan natin yan. At kung gusto nyo ng ganitong klase mga viral videos, mag-subscribe sa ating channel at huwag kalimutan i-hit ang notification bell. So yun, hindi naman namin tinalakay yung LGBTQ. Basta ang tinalakay lang namin dito, yung ginawa Yung niya, kung action. tama ba yun o yung mali ba yun. So yun, narinig niyo na yung pananaw namin. Hindi kami sang-ayon doon sa ginawa niya. Ganun yun. Tama. So hindi ko Ito pa. makita yung logic bakit kailangan niyang gawin yun. Masyado na lang Masyado na lang entitled yung isa talaga eh. Tapos ma-pride pa, ayaw pa mag-apology. Pambihira. Hanggat di nagpa-public apology yan. Mababash sa pangyayari na to is marami tayong natutunan dito sa pangyayari na to. Wag naman kagad tayo na manghusga ng isang tao base lang doon sa nasabi niya. Huwag tayo magparusa dahil lang may ginawa siya, dahil lang feeling entitled ka. Hayaan natin doon sa mga otoridad. Halimbawa, kung may problema ka sa isang restaurant, sa isang fast food chain na kainan, i-report mo doon sa nakatataas. At sila nang bahala doon. Hindi yung ikaw yung gagawa ng hakbang para ayusin yung problema. Kailangan niya ng mga chain of command eh. Doon ka sa pinakamataas magreklamo. At sila na bahala dyan sa tao nila. So, yun. Hanggang doon lang. Ikaw, sasabi mo. Wala, speechless ako. Sumakit bato ko, men. High blood ako. Pangalawang beses ko nung napanood yan ngayong araw eh. Sumakit lang bato ko eh. Na-content ba to ni Boss Bungo? Oo, kanina. Tapos, pero kung napanood ko sa Facebook. Oo, kanina. Di ko nga pinanood kasi napanood ko na kay TPC. Nag-content pala siya nito. May ginagawa kasi ako kanina. Nag-ano ako ng pinto eh. Nasira yung pinto labi sa banyo. Bakit? Bagyo? Ha? Bumagsak sa bagyo, hindi naman. Hindi naman. Hindi na yung sound mo. Masyadong ma-pride. Hanggang ngayon, tingnan mo, may public apology na yung post yung FB ni Jude. Yan nga natin kung may public apology na. Pag yan wala pa, ewan ko na lang. Tatayo na ako. Parang wala pa. Check mo nga, pakicheck natin. Kahapon pa ito eh. Ito. Tapos hanggang ngayon, wala pa? Nanya natin? Wala pa. Wala. Una ito nga yung pinaka-latest nyo. Wala. Ito lang. Wala. Ayaw na.
Yoko na. Yoko na. Ayun na. My goodness naman, masyado. Parang parang anong nangyari yata is nagkaroon na sila ng pag-uusap. Parang hindi naman yata lumitaw itong server. Yung waiter. So, anong nakausap niya yata is yung manager at supervisor. Ulis. Sakit sa batok, men. My goodness yan. Wala akong masabi dyan. Woo! Yun lang. So, yun. Nasabi na hanggang doon lang. Nasabi namin. Hanggang doon lang. Yun disclaimer po. Yun sa aming opinion lamang po. Kanya-kanya naman tayo ng opinion. Kung naging kontra kami sa opinion nyo, wala po kami magagawa doon. Pero yun po ang opinion namin. Maraming salamat. Hanggang doon na lang. Bye-bye. Bye.